Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, pag-uusapan ulit natin itong si G-Loan ni GCash. Kasi guys, marami kasing mga nagtatanong sa akin kung paano nga ba talaga ma-unlock yung G-Loan ni GCash. Actually guys, hindi lang naman G-Loan yung meron sa feature ni GCash, kundi meron din siyang G-Gives tsaka G-Credit. Pero dito guys, no, sa topic natin ngayon, yung si G-Loan lang muna yung pag-uusapan natin kasi si G-Loan pa lang guys yung na-unlock ko. So sa video natin ngayon guys, no, bibigyan ko lang kayo ng tips kung paano nga ba talaga ma-unlock yung G-Loan mo kay GCash kahit mababa yung G-score mo. Actually guys, no, na-unlock ko nga yung G-Loan ko kay GCash kahit mababa lang yung G-score ko. Kasi meron sa atin guys, no, marami sa atin na kahit mataas yung kanilang G-score, wala pa silang na-unlock kahit na isa man lang sa feature ni GCash like G-Loan, G-Credit at saka G-Gives. So kung interesado kang malaman about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Anyway guys, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi ako endorser at hindi rin ako sponsored nitong G-Loan ni GCash na babanggitin natin dito sa ating topic ngayon. Ito ay based lang naman sa experience ko na gusto ko lang i-share sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba natin ma-unlock yung G-Loan ni GCash kahit na mababa yung G-score natin. Actually guys, marami kasing nagko-comment at maraming nagchat-chat sa akin kung paano nga ba talaga ma-unlock yung G-Loan ni GCash. Kasi guys, no, yung G-score nila is sobrang taas na pero hindi pa din daw nila na-unlock kahit isa man lang sa mga feature ni GCash like G-Credit, G-Gives at G-Loan. So wala pa daw silang na-unlock kahit sobrang taas na ng kanilang G-score. So paano ko nga ba na-unlock yung sa akin? Yung G-Loan ko kay GCash kahit na yung G-score ko lang is 420. Yun talaga guys yung pinaka G-score ko no, nung na-unlock ko yung G-Loan ko kay GCash. Alam nyo ba guys na bago ko na-unlock yung G-Loan ko kay GCash, ilang buwan din akong nag-struggle sa pagpapataas ng G-score ko sa kanya. Kasi dito sa lugar namin guys, no, walang mall, walang fast food, walang 7-Eleven kung saan pwede nga natin gamitin yung GCash natin na pambayad sa kanila. Isa din kasi yun guys, no, sa mga way para mas mapataas natin yung G-score natin kay GCash. Halos dito wala guys, no. Isa lang sa mga way ko guys para mapataas ko yung G-score ko kay GCash is nagpapakashin ako sa Cebuana, sa Palawan. Yan lang guys yung mga ginagamit ko. Then nagbabayad ako ng mga bills ko like sa Bilis. Isa din yung sa way ko para mas tumaas yung G-score ko pero nag-i-stack lang talaga siya sa 420. And by that time guys, no, halos nawala na ako ng gana na mag-cash in sa Cebuana at sa Palawan kasi parang hindi na talaga tumataas yung G-score ko. Nag-i-stack lang siya sa 412 kung hindi 420 at yun na yung pinaka malaking G-score ko sa kanya guys. Kasi mostly guys, no, sa mga napapanood ko sa ibang mga content about kay G-Loan ni GCash or sa kay GCash na kapag once daw na mas mataas yung G-score mo sa kanya, mas may chance na ma-unlock mo nga yung tatlong features ni GCash, which hindi na ako umasa kasi nga wala ngang mga establishments dito na pwede mong gamitin yung GCash mo as payment method. So yung ginagawa ko na lang guys, no, consistent na lang ako sa paggamit ko kay GCash like nagpapaload ako dito sa amin at gamit si GCash, then nagka-cash in cash out ako kung saan parang may magpapadala sa akin ng GCash, then ka-cash out nung pinadalhan. Yun, yung gano'n na lang yung sistema ng pag ginagawa ko para mas parang hindi na talaga ako maasa guys na ma-unlock ko pa yung G-Loan ko kay GCash. Pero one day guys, no, habang natutulog ako pagkagising ko, nagulat na lang ako guys na biglang nag-text itong si G-Loan ni GCash at sinabi niya nga guys na na-unlock ko na yung G-Loan ko kay GCash. Siyempre tuwang-tuwa ako nung time na yon. Sino ba namang hindi, diba? Kasi parang achievements mo na yon na ma-unlock mo yung G-Loan mo kay GCash kahit mababa lang yung G-score mo. At hindi ko talaga yon ine-expect na ma-unlock ko nga yung G-Loan ko kay GCash. Kahit na yung G-score ko lang nung time na yun is sumabot na lang sa mga 397, yung mga yan, na-unlock ko pa rin yung G-Loan ko kay GCash. So, yun lang pala guys yung way na kahit
walang mga establishments or walang mga pwede mong paggamitan gamit yung GCash mo as payment method, yun lang yung gawin mo guys, na pwede kang mag-cash in sa Cebuana, cash in sa Palawan, at magbenta ng mga load, at mag-cash in, cash out, yung parang pinadalhan ka at papadalhan. Ganun, yung mga ganun guys, parang dapat consistent ka sa paggamit mo kay GCash. So, sa mga nawawala ng pag-asa dyan, hintay-hintay lang. Kahit sabi natin na mas mataas yung G-score mo, kung hindi ka naman consistent sa paggamit kay GCash, hindi mo talaga ma-unlock. Or depende pa din kay GCash. Si GCash pa din kasi guys, yung magde-decide kung bibigyan ka ba ng offer kahit isa man lang sa mga features niya. So, nakadepende pa din kay GCash guys. So, yun lang naman guys, no? Yung topic natin ngayon. Sana may natutunan kayo, lalo na sa mga nag-chat sa akin at nagko-comment na paano ko nga ba talaga ma-unlock yung GCash. Kasi yung iba sa inyo guys, no, halos ang taas na ng G-score pero wala pa ding offer ng kahit isa man lang sa feature ni GCash. So, at least sana may natutunan kayo dito sa ating pinag-usapan ngayon. But anyway guys, sa mga naka-unlock na ng G-Loan or kahit man lang isa sa mga features ni GCash like G-Credit or G-Gives na mababa lang yung G-score, please comment down below, then share nyo naman sa comment section kung paano nyo na-unlock yung isa sa mga features ni GCash. So yun lang naman guys yung ating pag-uusapan ngayon. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!